Welcome back for another video. Sa video na ito guys, i-share ko sa inyo kung paano po mag-apply sa pa-credit card po ni East West Bank na napaka-legit. So wala tayong question sa legalities ito dahil bangko ito and kilala natin si East West. Ngayon ikaw ay user or may account ka sa East West, siguro pagkakataon mo na to na mag-apply din dito. Kasi hindi naman porket mag-apply tayo is approve na agad tayo, diba? Hindi naman din porket na-activate natin or na-approve tayo is nakapangutang na tayo. Of course, discretion pa rin natin yan kung i-avail po natin. Well, ang maganda naman kasi sa mga ganitong pautang or pa-credit card po ng mga bangko guys, once na ma-qualified ka dito is parang heaven na sa feeling natin. Kasi ibig sabihin, maganda ang tinatakbo ng credit records natin, maganda ang credit scoring natin dahil basically yun po talaga yung pinaka-basis po para ma-offeran tayo ng kanilang pa-credit card or mga pautang po sa mga bangko. Alam niyo naman yung mga standard ng mga banks, di ba? Hindi po sila basta-basta nag-a-approve na mababa ang G-score mo or hindi ka ini-evaluate, hindi ka sinisi-ay. So this time guys, natuwa ko kasi alam niyo naman na talagang East West Bank user din talaga ako for the very long time. Magpa 5 years na rin yung account ko dito and ngayon ko lang siya na-experience din na nagkaroon ng application dito online dito mismo sa kanila app. Well, basically, ginagamit lang naman natin itong mga banking app, diba? Para ma-monitor natin yung ating account dito, diba? May mga access na tayo sa account natin. Pero usually, na-offeran tayo ng mga ganitong mga pa-credit card or mga pa-loans nila. Usually, talagang tinatawagan tayo or ini-inform tayo sa email. Ang kapag lang pupunta tayo sa mismong bangko natin is nag-o-offer sila kasi qualified ka na. May mga ganong information. Pero hindi ko akalain na darating sa punto na tayo na mismo pwede tayong mag-apply dito sa mismong app. Well, and then sa video nga, finally, may papakita ko na sa inyo kung paano mag-apply dito sa East West Credit Card and we have also the chance for the future na makapag-loan dito ng car loan or auto loan or home loan. So, pwede guys. And alam niyo naman guys, yung standard ng mga banks regarding this one, talagang heaven talaga in case talagang ma-approve tayo dito. Well, dito nga po sa dashboard ko sa East West, may nakalagay dito sa taas ng mga features niya. And then, isa po dito is apply for a product. So, before po, wala pong mga ganito. Since nagkaroon din ng transition ng app kasi itong si East West, actually, itong new easy way app po ni East West is bago lang po ito. Hindi po talaga to yung usual na dati nagbago talaga sila. Siguro, no, ito na rin yung mga features po or mga benefits po sa bagong app na ito. So, click lang natin tong apply for a product. Dito po, pwede po tayo mag-create ng Peso FX deposit account. And then, pangalawa is the credit card na. Pwede tayo mag-apply. And then, soon, kapag ma-unlock ko to, is si loans naman. Which is, ito nga po yung sinasabi ko na may opportunity tayo for the future na ma-unlock itong home loan nila, car loan, or auto loan nila. O, di ba? Malaking bagay nun. Well, this time, magsisimula muna tayo sa kanilang pa-credit card. Well, click lang po natin tong si credit card. And then, dito po nakalagay po, please prepare this for a smoother application process, identification documents, any of the following daw, passport, driver's license, government-issued IDs, and etc. And then, next one is the income documents, including payslips, income tax return, certificate of employment, and etc. So, tingnan natin ha, kasi alam niyo naman kapag mga income documents, medyo hindi talaga lahat makakapag-provide. Next po is to validate our biometrics with a selfie. So, next lang tayo, guys. And then here po, we need to agree the application agreement and then the data privacy policy po para makapag-proceed po tayo. So, kapag kinlik po natin yan, magbubukas po talaga yung mga application agreement nila at saka data privacy policy nila and then i-accept lang po natin yan. And then, after that po, we need to input our mobile phone number here. And then, after that, magsasend po sila ng OTP. Of course, i-enter lang din po natin yan. So, here po, we need to fill up the pre-qualification form. So, nakalagay dito, do you have an existing card issued locally? So, yes. Kasi meron ako before pero di ko siya ginagamit. And then, select lang tayo ng bank kung ano daw yung na-issuehan natin na credit card. We need to be honest here, guys, kasi bangko ito no, hindi tayo basta-basta dito. So, anyways, after that, i-enter lang po natin yung ating credit card number here po. Kapag may credit card tayo, of course, kapag wala, hindi naman po yan lilitaw din. And dito sa baba, nagtatanong sila kung existing East West Bank depositor ka ba, and then kung meron ka daw existing loan with East West Bank, and then kung foreigner ka daw, something ganun, guys. So, no lang tayo dyan. And then, iti-declare mo rin po dito yung inyong gross annual income. So, annual to ha, hindi monthly. Kaya remember that. So, after po natin mag-provide dyan, continue lang po tayo. So, the next step po is their product na
in-offer na, which is the credit card nga. So, ang dami po talagang credit card po ni East West. As you can see, ang dami, no? So, kung isa-isahin mo yan, taabot ka ng talagang matagal kung bubusisihin mo isa-isa. Of course, kapag may mga knowledge ka na regarding credit card na gusto mo, so madali ka talagang makapili. So, ang pinili ko dito is itong dulo po, no? So, wag tayong ambisyosa dito. So, dito muna tayo sa pinakadulo lang, which is yung East West Visa Platinum na nakalagay dito na we can earn up to 8.88% cash reward on our purchases anytime, anywhere. So, iba-iba po kasi yung mga function po nila, guys. Kaya, ito lang din yung pinili ko. So, inopen ko siya. And ito yung sample card niya po. So, medyo dito lang ako nag-fit. And then, may mga features and benefits po siya na pinapakita dito, which is okay na rin naman siya. So, dito tayo magsimula. So, ayan po yung mga benefits niya. And yun ang nagustuhan ko kasi dito, guys. May cash reward siya na in case meron tayong mga pinamili, diba? Yun yung mga gusto ko rin. Kasi, diba, ang credit card, parang primarily kasi ginagamit natin siya as payment method. Pero usually naman, nakakapag-cash loan din, nakakapag-convert din. Pero nga, ito lang yung pinili ko sa Visa Platinum kasi I think ito lang din yung kailangan ko. Malay mo, diba? After natin mapulubahan dito, malay nyo, maging eligible tayo sa ibang credit card once po na meron tayo nito. So, dito muna tayo. So, after that, we need to tell us more about ourselves. So, ito yung mga name na, yung ating personal information like date of birth, cellphone number, email ad, at saka kung ano daw yung name na i-display natin sa ating credit card. So, ilagay natin dito. So, after that, continue lang tayo. And then, dito daw, kung may promo code daw ba ako. So, dahil wala, so, click lang natin tong skip. And then, next po is the ID protection na. So, nakalagay dito na may gagawin tayo. Mag-i-scan tayo ng documents that contains your ID information. Pangalawa, validate your biometrics with a selfie. Self-verification po ito. So, click lang natin tong start verification. And then, of course, may instructions sila dito on how to take that ID or on how to verify. So, click lang po natin sa baba yung start. And then, picture lang po natin yung ID documents natin. Valid ID ha. Valid po. Valid. Hindi po pwede yung expired na. Wala naman siyang hinihinging ID. Pero, preferred na po talaga yung government IDs po natin. So, kahit anong ID dyan, basta valid siya. So, yun. Picturean po natin. Then, after that, magsiselfie lang po tayo. And then, here po, they need to verify our citizenship po regarding our country of citizenship, place of birth, mother's maiden name, gender at birth, civil status, and then dito sa baba guys, nanghihingi siya ng TIN or SSS number or GSIS number. So, dapat talaga meron tayong ma-provide dito kasi hindi siya pwedeng i-skip. At hindi rin po siya pwedeng hulaan. Kaya talaga dapat, I hope, meron tayo nitong lahat. So, after that, so dito sa baba po, we need to declare our source of funds po. Kung galing po ba yung income natin sa ating employment, remittance, allowance, retirement, self-employed, and others. So, pipili lang po tayo ng isa dyan. And then, next po tayo. Sa next po, what do you do for a living? So, dito po, type of employment na po yung hinihingi. So, dito napapasok si private ka ba, si government ka ba, self-employed, retired, unemployed. So, again, no, mas advantage guys kung meron ka talagang sources of income, like meron ka talagang work or legit talaga na ikaw ay earning talaga. Mas advantage yun. Pero kung wala talaga, wala tayong magagawa, pwede natin ilagay dito na unemployed. Wala namang problema po doon. So, after that, continue lang tayo. Here po, we need to provide our addresses na po. Alam nyo na to. Then, after that, continue lang tayo. So, here po, nagre-require sila ng additional information, which is tatanungin po tayo kung related daw po tayo or affiliated ba daw tayo sa mga government officials in the Philippines or in another country. So, usually sa mga banks, tinatanong talaga to. So, of course, no, yung ilalagay ko dito, wala namang kinalalaman sa mga yon. Anyways, after that, we need to upload our documents na. So, parang duplicated lang to, no? Kasi kanina, di ba, nanghihingi na rin naman sila ng mga documents or ID natin. Pero this time kasi, guys, may mga IDs talaga silang choices dito. May mga options po. Napakadami. Pipili lang po tayo ng isa dito. And then, after that po, we need to upload our file or our ID po. So, after that, nakalagay po dito, please review the application data below before submitting. So, andito na yun ha. Ito na yung mga details na pinila pa natin kanina, like our general information, additional data, occupation, present and permanent address, employer, business address, customer due diligence, and then documents. So, kapag okay naman na tayo dito, submit lang natin. And then, agad-agad guys, na-submit na at na-process na yung application natin. You will receive an email update in 5 banking days. Mag-aantay tayo guys kung kailan ako ma-aprobahan. Alam niyo naman kapag mga bangko, standard talaga nila to na within 5 banking days is magre-respond sila. So, hindi naman siguro sagad. So, let's see kung ma-aprobahan tayo. Well, personally talaga, gustong-gusto kong ma-approve sa mga credit cards. Hindi dahil bet kung mangutang ng mangutang. Kundi kasi medyo talagang mababa yung interest rate
po ng credit cards compared talaga sa other lending services. Actually, nag-o-offer talaga tong credit card ng up to 3% monthly. And then, usually, no, hanggang 36% annually naman yung effective interest rate po nila. So, mababa pa din. And then, we know naman, kapag mga bank loans or mga pa-credit cards po ng mga bangko is talagang gustong-gusto natin ma-avail yan kasi makakalas tayo sa interest rate. And at the same time, kapag medyo maganda yung record natin, may mga ma-unlock tayong mga features like home loan or mga auto loan or car loan. And of course, nag-offer sila ng pa-cash loan. So, maraming opportunity kapag bangko yung nag-offer sa'yo or ma-approve ka dito. Well, again, kung ikaw ay may East West account or existing account user ka, so malay mo, may offer ka din na ganito, try mong mag-apply dito, malay mo din, ma-approve ka dito. Kasi iba-iba naman tayo ng eligibility dito, no? Iba-iba tayo ng qualification dito. Kaya kapag ganitong mga legit, lalo pag mga bank loans talaga or mga bank offers talaga, is talagang nire-recommend ko po talaga yan. Kasi bangko na yun, eh. Ibang usapan yun. So, don't worry guys, i-update ko kayo ha, if ever na ma-approvehan ako dito and ma-receive ko yung credit card. So, malalaman ko naman po lahat ng details yan. So, ngayon, ang aantayin ko muna is yung approval po nila. So, don't worry, i-update ko naman kayo in case. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!